Iniisip ng karamihan na kapag mahina ang isang pera, ito ay isang senyales na mahina ang bansang nasa likod nito. Yan ang kuwentong madalas nating naririnig sa kanluran. Ang malalakas na bansa ay may malalakas na pera. Ang mahihinang bansa ay may walang kwentang pera. Ngunit paano kung mali yon? Paano kung ang pagpapanatiling mahina ng pera ay hindi isang aksidente, kundi isang estratehiya? Ginawa nga iyon ng China. Sa loob ng mga dekada, sadyang pinababa ng China ang halaga ng yuan, hindi dahil sa bumagsak ang ekonomiya nito, kundi dahil gusto nito ng leverage. At ang nag-iisang desisyong iyon ang humubog sa pandaigdigang ekonomiya. Upang maunawaan kung paano ito nangyari, kailangan nating bumalik sa huling bahagi ng 1970s. Kalalabas lang ng Sina mula sa kaguluhan ng rebolusyong pangkultura ni Mao. Ang ekonomiya nito ay sarado, ang mga mamamayan nito ay naghirap, at ang mga industriya nito ay atrasado. Pagkatapos ay dumating si Deng Xiaoping na nagpasimula ng isang serye ng mga reforma noong 1978 na nagbukas sa China sa pandaigdigang kalakalan. Nag-usbong ang mga pabrika sa mga lungsod sa baybayin. Inanyayahan ang mga dayuhang mamumuhunan at malinaw ang layunin ng Beijing, industrialisasyon sa napakabilis na bilis. Ngunit paano ka magbebenta ng mga produkto sa mundo kung nagsisimula ka mula sa isang paatras na posisyon? Ang sagot ay gawin silang napakamura, hindi ka panipaniwalang mura. At ang pinakamabilis na paraan para gawin iyon ay sa pamamagitan ng mga exchange rate. Dito madalas naliligaw ang maraming tao sa masalimuot na terminolohiya ng mga exchange rate at foreign exchange reserve. Pasimplehin natin ito. Isipin na ang yuan, ayon sa natural na batas, ay dapat na ipinagpapalit sa 5 yuan sa $1 ng US. Sa isang malayang pamilihan, ang umusbong na pag-export ay magtutulak sa halaga nito na mas mataas, marahil sa 4 yuan sa $1. Magiging mas mahal ang mga produktong Chino sa ibang bansa. Ngunit ayaw iyon ng China. Kaya pinilit ng kanilang sentral na bangko, ang People's Bank of China, na manatiling mas mahina ang exchange rate sa isang punto sa paligid ng 8 yuan sa $1. Paano nila nagawa yon? Sa pamamagitan ng patuloy na pagbili ng dolyar at pagbebenta ng yuan. Sa bawat oras na dumadaloy ang dolyar sa China mula sa mga export, binibili sila ng sentral na bangko at inilalagay sa mga foreign exchange reserve. Pagsapit ng 2004, ang mga reserbang ito ay umabot sa halos 4 trilyon. Bilang resulta, nanatiling mura ang yuan. Nanatiling napakamura ng mga panindang Chino at pinupuno ng mga mamimiling Amerikano ang kanilang mga tahanan ng mga produktong made in China. Isipin ito, parang Nike na nakapagbenta ng 50 na pares ng sapatos sa buong mundo sa halagang $10 lamang. Kahit na madali nila itong maibebenta sa mas mataas na presyo. Sa maikling panahon, mawawalan sila ng potensyal na kita. Ngunit sa pangmatagalan, agawin nila ang mga kakumpetensya hanggang sa mangibabaw ang Nikkei sa merkado. Ganoon mismo ang ginawa ng China sa pera nito. Ibinenta nila ang kanilang sarili ng mura upang bumili ng pandaigdigang pangingibabaw. At gumana ang estratehiyang iyon. Sa buong dekada 1980, 1990 at unang bahagi ng 2000, sumabog ang bilang ng mga pabrika ng China. Mabilis na tumaas ang mga surplus sa kalakalan. Gustong-gusto ng mga mamimiling kanluranin ang murang presyo. Ang Walmart ay naging isang simbolo, maging isang templo ng globalisasyon na may mga istante na puno ng mga produktong Chino. Ngunit habang inaakala ng mga Amerikano na nananalo sila sa murang mga TV, murang damit, lahat ng mura ang nanalo ang tunay na panalo ay ang China. Dahil sa murang yuan, hindi na mapipigilan ang mga export. Ang mga dolyar na kinikita mula sa mga export ay muling ipinupuhunan sa mga bono ng Treasury ng Estados Unidos. Sa gayon ay pinupundohan ang utang ng Estados Unidos. Ang ironya ay halos hindi na mas malinaw. Habang nasisiyahan ang mga Amerikano sa ilusyon ng murang kasaganaan, nanghihiram din sila ng sarili nilang dolyar mula sa China, isang bansang tahimik na nag-iipon ng kapangyarihan. At dito hindi na unawaan ng kanluran. Ang mahinang pera ay hindi nangangahulugang kahinaan. Nangangahulugan ito ng estratehiya. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling mababa ang yuan, hindi lamang nagbebenta ang China ng mas maraming kalakal. Bumibili sila ng oras para sa industrialisado, para magtayo ng infrastruktura, para maiahon ng daan-daang milyon mula sa kahirapan. Ang China ay naglalaro ng pangmatagalang laro, habang ang mga karibal nito ay nagdiriwang ng mga panandaliang tagumpay. Pagsapit ng unang bahagi ng 2000s, ang epekto ng estratehiya ng debalwasyon ng pera ng China ay hindi na may kakaila.
Ang bansa ay nagbago mula sa isang saradong lipunang agraryo patungo sa pabrika ng mundo. Lumaki ang mga lungsod sa mga bagong industriya. Ang kanilang mga daungan ay naging pinakaabalang sa planeta, at ang mga manggagawang Tsino ay gumawa ng lahat mula sa mga sapatos na pang-sport hanggang sa mga smartphone. Para sa kanluran, ito ay tila isang himala ng globalisasyon. Para sa Tsina, ito ay patunay na tama ang estratehiya. Panatilihing mahina ang yuan, panatilihing umuunlad ang mga export, at patuloy na mag-iimbak ng dolyar. Ngunit ang bawat estratehiya ay lumilikha ng mga kaaway. Sa Washington, sinimulan ng mga politiko na akusahan ng Beijing ng manipulasyon ng pera at hindi sila lubos na mali. Tunay ngang nakialam ang Tsina sa merkado. Gayunpaman, ang salitang manipulasyon ay parang malabo, parang pandaraya sa laro ng baraha. Sa katotohanan, ito ay malamig na geopolitika. Ang isang murang pera ay nangangahulugan na ang mga istante ng Amerika ay umaapaw sa mga murang produkto. Ngunit nangangahulugan din ito na ang mga pabrika ng Amerika ay nagsasara. Ang mga trabaho sa pagmamanupaktura ay inilipat sa ibang bansa. Maraming maliliit na bayan sa Midwest ang nakakaranas ng pagkawasak ng kanilang mga industriya. Sa maikling panahon, ipinagdiriwang ng mga mamimili ang mababang presyo. Sa pangmatagalan, ang base ng industriya sa kanluran ay nabubulok, habang ang makinarya ng industriya ng Tsina ay lumalakas. At ang ironya ay mas malalim pa. Ang bawat dolyar na ginagastos ng mga Amerikano sa mga produktong Tsino ay isa pang dolyar na ginagamit ng Tsina upang bumili ng utang ng Amerika. Ang mga napakalaking surplus sa kalakalan ay hindi lamang nakalagay na walang ginagawa sa mga vault. Na-recycle na ito ng Bangko Sentral ng Tsina para gawing mga bono ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos, na ginagawang isa ang Tsina sa pinakamalaking dayuhang nagpapautang sa Washington. Lumilikha ito ng kakaibang pagdepende. Inakusahan ng Estados Unidos ang Tsina ng manipulasyon, habang kasabay nito ay umaasa sa Tsina para pondohan ang mga kakulangan nito. Nagbebenta ang Tsina ng murang mga produkto sa Estados Unidos. Pagkatapos ay nagpapautang sa Estados Unidos ng pera para makabili ng mas murang mga produkto. Ito ay isang siklo ng pagkonsumo at utang kung saan tahimik na pinahihigpitan ng Tsina ang impluensya nito sa likod ng mga eksena. Dito sumasalungat ang mga pananaw ng kanluranin sa katotohanan. Sa Estados Unidos, ang isang malakas na dolyar ay palaging nakikita bilang simbolo ng karangalan at kapangyarihan. Sa Tsina, ang isang mahinang yuan ay hindi itinuturing na isang insulto. Ang impluensyang iyon na nakamit sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa prestihiyo ng isang malakas na pera. Nakukuha ng Beijing ang esensya ng kapangyarihang industrial at geopolitical. Minsan nang hinamak ng kanluran ang murang paggawa ng Tsina at ang mababang halaga ng pera, ngunit ang mga mismong kagamitang iyon ang pundasyon ng pag-angat nito. Habang pinupuri ng mga pinuno ng Amerika at Europa ang pagkakaiba-iba ng pagpili ng mga mamimili, iniisip ng Beijing ang mga siglo ng panahon. Siyempre, ang estratehiyang ito ay hindi walang mga panganib. Ang pagpapanatiling mahina ng yuan ay nangangailangan ng malawakang interbensyon ng dayuhang palitan na kung minsan ay nagpapalitaw ng domestic inflation. Ginagawa rin itong target ng kritisismo ang Beijing. Lumalala ang mga tensyon sa kalakalan na humahantong sa patuloy na mga banta ng mga taripa at parusa. Ngunit sa oras na mapagtantong kanluran ang nangyayari, nakamit na ng Tsina ang unang layunin nito. Ang pangingibabaw sa mga pandaigdigang supply chain. Mula sa mga tela hanggang sa mga elektroniko, mula sa bakal hanggang sa mga laruan, ang Tsina ay hindi na isang marginal na manlalaro. Ito ay naging kailangan-kailangan. At doon nagsimulang magbago ang estratehiya. Simula noong 2005, sinimulan ng Beijing na pahintulutan ang yuan na unti-unting tumaas, sapat lamang upang mapalugmok ang mga kritiko. Pagsapit ng mga unang taon ng 2010, mas niluwagan pa nila ang mga kontrol na nagpapahiwatig ng kumpiyansa. Bakit? Dahil tapos na ang trabaho. Nang panahong iyon, hindi na kailangan ng Tsina ng murang yuan para mangibabaw sa mga export. Pag-aari nila ang mga pabrika, infrastruktura, mga sistema ng logistik at isang bihasang manggagawa. Ang impluensya ay lutong na sa loob ng sistema. Ang isang mahinang pera ay isa lamang hagdan. Nang marating nila ang tuktok, kayang sipain ng Tsina ang hagdan na iyon. Ngunit hindi nawala ang estratehikong handbook. Ito ay umunlad lamang. Sa halip na umasa lamang sa debalwasyon ng pera, sinimula ng Tsina na ilapat ang parehong prinsipyo sa mga industriya nito.
Malalaking subsidiya, murang benta, pagbaha sa merkado, matinding kompetisyon at kontrol sa supply chain. Bakal, solar panel, mga dekuryenteng sasakyan. Maaring magbago ang mga sektor, ngunit ang lohika ay nananatiling pareho. Mga panandaliang sakripisyo para sa pangmatagalang pangingibabaw. Sa kasalukuyan, ang mga alingaw-ngaw ng estratehiya ng China sa debalwasyon ng pera ay nararamdaman pa rin sa lahat ng dako, bagamat nagbago na ang mekanismo ng pagpapatakbo. Ang yuan ay hindi na artipisyal na nakatali sa isang mahinang antas tulad noong 1990s. Simula noong 2005, hinayaan ng Beijing na unti-unting tumaas ang halaga ng pera patungo sa isang mas mahigpit na pinamahalaang lumulutang na rehimen. Pagsapit ng 2016, isinama ng International Monetary Fund ang yuan sa basket ng mga reserbang pera nito na inilalagay ito kapantay ng dolyar ng US, Euro, British Pound at Japanese Yen. Simbolikong ipinapahiwatig nito na ang China ay hindi na lamang isang tagaluwas ng murang mga produkto. Ito ay naging isang pandaigdigang manlalaro sa pananalapi. Gayunpaman, nananatili ang kaisipan sa likod ng lumang estratehiya sa pananalapi. Tingnan ang mga industriya tulad ng bakal, solar panel at mga dekuryenteng sasakyan. Binahan ng China ang mga pandaigdigang pamilihan ng mga produktong ito, hindi dahil kumikita ang bawat unit, kundi dahil ang pangmatagalang layunin ay makamit ang pangingibabaw. Pinapayagan ng mga subsidyo ng Estado ang mga negosyong sino na magbenta ng mga produkto ng mas mababa sa halaga, tinatanggap ang mga pagkalugi sa kasalukuyan upang maalis ang mga kakumpetensya sa hinaharap. Ang resulta ay katulad ng nangyari sa yuan. Ang mga pamahalaang kanluranin ay nag-aagawan ngayon upang makahanap ng mga paraan upang tumugon. Canada, ang Estados Unidos at Europa ay nagpapataw ng matataas na taripa sa mga sasakyang dekuryente at mga inaangkat na enerhiyang solar mula sa China dahil sa hindi patas na kompetisyon. Ngunit kung titingnan ng mas malawak na larawan, ito pa rin ang parehong estratehiya gaya ng pagbaba ng halaga ng pera na isinasakripisyo ang mga panandaliang kita para sa pangmatagalang kontrol at hindi na lamang ito tungkol sa mga pag-export. Nais na ngayon ng China na makamit ang soberanya sa pananalapi, ibig sabihin ang kakayahang makipagkumpetensya ng direkta sa dolyar ng US. Kaya naman itinataguyod ng Beijing ang mga pagbabayad sa kalakalan gamit ang yuan, mula sa mga kontrata ng langis sa gitnang silangan hanggang sa mga pautang sa ilalim ng Belt and Road Initiative. Kaya rin naman bumuo ang China ng isang digital yuan na naglayong lampasan ang mga tradisyonal na sistema ng pagbabayad at bigyan ng Estado ng direktang kontrol sa mga daloy ng pera. Ang pangarap ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta ng mga kalakal ng mura. Sa halip, ito ay tungkol sa paglikha ng isang mundo kung saan ang yuan ay pinagkakatiwalaan sa buong mundo, tulad ng dolyar ng US. Kung mangyari iyon, hindi na kailangang maglaro ang Beijing ayon sa mga tuntuning itinakda ng Washington. Pagkatapos, itatakda ng China ang bahagi ng mga tuntunin mismo, at ito ang kabalintunaan. Sa kanluran, ang isang mahinang pera ay madalas na nakikitang nakakahiya. Ipinagmamalaki ng mga politiko ang malakas na dolyar, ang malakas na euro, na parabang mga tropeo ng tagumpay ang mga halaga ng palitan. Ngunit ipinakita ng China ang kabaligtaran. Ang isang mahinang pera ay maaring maging isang sandata. Sa pamamagitan ng sadyang pagpapanatiling mababa ng yuan, nakapagtayo ang Beijing ng mga pabrika, nakabili ng oras at nakapag-angat ng daan-daang milyon mula sa kahirapan. Ipinagpalit ng China ang panlabas na prestihiyo para sa tunay na kapangyarihan. Ipinagpapalit ang lakas ng papel para sa tunay na kapangyarihang pang-ekonomiya. Samantala, habang tinatamasa ng mga mamimiling Amerikano ang ilusyon ng murang kasaganaan, ang kanilang sariling mga industriya ay unti-unting humihina at lumalaki ang utang na bahagyang pinupondohan ng China. Malinaw ang aral. Huwag ikalito ang mga numero sa exchange rate board sa toong kwento sa likod nito. Ang isang mahinang pera ay hindi palaging nangangahulugan ng kahinaan. Minsan, ito ay sumasalamin sa estratehiya at ang estratehiya ang nananalo. Hindi na ulit ang kasaysayan, ngunit ito ay tumutunog, at ang tula dito ay matalas. Pinalabnaw ng Imperyong Romano ang nilalaman ng metal sa mga barya nito upang pahabain ang kapangyarihan nito. Binahan ng Espanya ang Europa ng pilak upang pondohan ang imperyo nito. Nagimprenta ang Estados Unidos ng dolyar upang suportahan ang imperyo nito, at pinababa ng China ang halaga ng yuan upang itayo ang imperyo nito. Magkakaibang kagamitan, ngunit isa ang laro. Ang pera ay hindi kailanman naging neutral.
Ito ay palaging isang sandata. Kung ito ay magbibigay sa iyo ng bagong pananaw, mangyaring mag-subscribe. Ang kasaysayan ay naglalaman ng sagot. Ipapakita ko sa iyo kung saan ito mahahanap.